It's another daily vlog. Okay, so ito na nga, come spend another day with me. Sobrang aga namin nagising dito sa Sagada. Mga 4 a.m. pa lang nag-prepare na kami dahil 5 a.m. yung pick-up time ng tour guide namin. Para naman sa Sagada tour, 1,500 pesos per head na po yan sa lahat-lahat. At yung accommodation namin dito sa Sagada ay included na rin sa tour package na na-avail namin kay Aling Maliit. Nandito kami sa Marlborough Peak para ma-witness yung sunrise. Inabot kami ng ilang minuto kakaantay pero hindi po siya napakita sa amin. Sabi nila may bagyo raw na timing talaga. Gustong gusto ko pa naman sana makakita ng Sea of Clouds pero hindi talaga ako pinapalad sa ganyan. Iniisip ko na lang na baka pinaprepare ako ni Lord para sa Sea of Clouds na may witness ko. Willing to wait naman po ako kung kailan yon. Sure akong sobrang ganda nun. Kahit ba naman ang lamig, dapat may picture talaga dahil pang memories na rin at additional highlights sa IG. Hindi nagtagal na pagpasyahan din namin na umakyat na dahil wala ngang sunrise. Buti na lang may bonfire sa itaas dahil nilalamig na talaga ako kahit ba naman sobrang balot na yung suot ko. After namin sa peak, papunta na kami sa Ganduyan kung saan doon kami magbe-breakfast. May dala pa nga kaming lemon pie na binigay kahapon ng organizer namin ng tour dahil birthday nga po ng kasama namin. Maganda yung ambience ng kainan nila at nag-order kami ng food. While waiting, pinasok muna namin itong maliit na bahay na sobrang tagal na talaga. Ang sarap pakinggan ng tour guide namin, sobrang bihasa na talaga siya sa history dito. At itong aso naman nagpapapansin na miss ko tuloy si Kali. Tingnan nyo ba naman gaano kaliit itong bahay? May explanation din ito kung bakit. Better mapuntahan nyo para malaman nyo rin. At nung na-ready na yung food namin, tinawag na kami para kumain. Pang breakfast talaga siya na meal tapos kumain muna kami at konting chika na rin. Pagkatapos kumain ay pumunta na kami sa Hanging Coffin na para sa akin ay yung highlight ng trip namin na ito. Imagine niyo na lang kung gaano kalayo yung lalakarin para makaabot dito. Sobrang sakit pa naman ng paa ko dahil sa almost everyday na lakad at trekking. Pero sobrang worth it lalo na nung nalaman kung bakit nakahang yung mga coffin. Sobrang detalyado ng pagkasabi ng guide sa amin kung bakit. After niyan, nandito na rin kami sa Sagada Pottery. Siyempre, hindi pwedeng patingin-tingin lang ako sa nag-demo, kaya nag-try rin ako. Magbabayad ka lang ng separate fee na 100 pesos per head. Net include na yun sa tour package na nabayaran namin. Finally, nakagawa rin ako. Baka soon, mag-try ulit ako yung pang matagalan na talaga. At ito yung labas ng pottery. Sobrang ganda. Nakakalula yung mga puno at nag-tape pa nga kami ng picture ng boyfriend ko nito. After niyan, hinatid na kami sa accommodation at binigyan ng souvenir. Sobrang cute ng mga singsing. At noong afternoon na, mayroon na naman kaming another side trip at ito ay ang Banawe Rice Terraces. Hindi ko ma-imagine na nakita ko ito in person. Nasa libro ko lang naman nakikita before. Kahit nga may fog, bigla nag-giveaway sa amin para makita talaga namin yung palayan na sobrang ganda talaga. After namin sa Banawe, hinatid na rin kami ng organizer namin papuntang Manila. By 10 p.m. nakarating na kami at nag-order ng dinner. Kakain muna kami and see you next time!